Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang dystopian, science fiction film na tinatawag na Bahubali 2, The Conclusion. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Pinoy Vlogs, Napo George, Gerald Agdan, Vince Alolor, Noah Landicho Pablia, Roel Ferrer Bello, Zane Ashere, Rafi Desen, Agsalog Family from Isabela, Ana Marica Jendab Reyes from Malangas Zamboanga Sibugay, April Dasig from Las Piñas, James Bartonico from Pasig City, Maxi Pagajuan from Tarlac, Rosalie Bernal from Bagong Silang Caloocan City, Rafi Tejero from Tandag City Mindanao, Wawa Nalo Lady Boss Aguila from San Miguel Tagum City Davao del Norte, at Sian Takshat from Tubol City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nang malaman ni Sivudo na ang kanyang ama ay isang dakilang mandirigmang Mahishmati, hiningi niya kay Katapa, ang commander ng hukbo, na sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa nangyari kay Amarendra Bahubali matapos ang digmaan laban sa mga Kalakiyes. Ipinakita ni Bahubali at ng kanyang kapatid na si Balaladeva ang kanilang tapang bilang mga mandirigma. Ngunit, dahil sa pagliligtas ng napakaraming inosenteng buhay sa labanan, pinili si Bahubali ng Reyna Ina bilang tagapagmana ng trono. Agad na kumalat ang balita sa buong kaharian at nagsimulang magdiwang ang mga tao, sabik na naghihintay sa koronasyon ng bagong hari. Upang matiyak ang kasaganaan ng susunod na paghahari, karaniwan para sa ina ng hinaharap na hari na maglakad ng nakayapak patungo sa templo ni Shiva, na nasa 50 kilometro ang layo mula sa palasyo. Kaya si Shivagami ang kailangang gawin ang penetensyang ito. Habang papalapit siya sa huling bahagi ng kanyang layunin, nawalan ng kontrol ang ilang elepante sa pagtatangkang tumakas mula sa atake. Nagkawatak-watak ang tao, ngunit nagpatuloy ang Reyna Ina sa kanyang paglalakad na may kandila sa ulo. Biglang isang elepante ang nagalit at sumugod sa kanya. Bago pa ito makasama kay Shivagami, dumating si Bahubali at ginamit ang isang malaking kariton upang pabagsakin ang elepante. Sa ganitong paraan, naipagpatuloy ng kanyang ina ang paglalakad at natapos ang kanyang ritual. Matapos sindihan ang apoy, iniabot ng babae ang isang nagliliyab na palaso sa kanyang anak. Sa tulong mismo ng elepante, tinamaan ni Bahubali ang kanyang target. Sa mga sumunod na araw, tinulungan niya ang Reyna Ina na nanghihina dahil sa matagal na paglalakad ng walang sapatos. Nang gumaling si Shivagami, bumalik ang batang mandirigma sa hukbo at nagpatuloy sa pagprotekta sa Mahishmati laban sa mga umaatake na kaaway. Ang kabutihan at kagustuhang protektahan ang kanyang bayan ay nagpatibay sa pagmamahal ng bansa kay Bahubali, na nagdulot ng galit kay Vijaladeva. Hindi kailanman pinatawad ng lalaki ang kanyang asawa sa pagpili kay Bahubali bilang hari, sa halip na koronahan ang kanyang lehitimong anak na si Balaladeva. Ang kanyang galit ay napakalaki na inirekomenda pa niyang patayin ni Balaladeva ang Reyna Ina. Ngunit dahil napapalibutan siya ng tapat na tagapaglingkod ng korona, hindi pinakinggan ng lalaki ang payo ng kanyang ama at sinabihan itong tigilan ang pag-inom. Bilang panganay sa magkakapatid, si Vijaladeva ang dapat umupo sa trono at ito sana ay magbigay sa kanyang anak ng karapatang mamuno. Ngunit dahil sa kanyang kapansanan, ang trono ay naipasa sa kanyang yumaong nakababatang kapatid, ang ama ni Bahubali. Sa pakikinig sa mga reklamo ng matanda, sinabi ni Katapa na ang dahilan kung bakit hindi siya nakoronahan ay hindi dahil sa kapansanan kundi dahil sa kakulangan ng katalinuhan. Ilang araw bago ang koronasyon ng kanyang ampon, naghahanap si Shivagami ng magiging asawa para kay Bahubali. Alam niyang ang babaeng ito rin ang magiging reyna ng Mahishmati, kaya kailangan niyang maging maingat sa pagpili. Habang sinusuri ang mga pagpipilian, inutusan ng Reyna Ina si Bahubali na maglakbay sa ibang mga lupain sa buong kaharian upang matutunan ang iba't ibang kultura. Sa paglalakbay na ito, kailangang samahan siya ni Katapa. Sa parehong araw, umalis silang dalawa sa kastilyo at sinimulan ang kanilang paglalakbay. Isang araw, huminto sila sa isang ilog para painumin ang kanilang mga kabayo at nakakita ng 12-dosenang bangkay na lumulutang sa tubig. Agad na naunawaan ni Katapa na ang kakilakilabot na eksenang ito ay gawa ng mga bandido na, bukod sa pagnanakaw sa nayon, pinatay din ang lahat ng residente. Ilang sandali pa, pagdating nila sa isa pang nayon, naisalayan nila ang pagdating ng mga mananakop. Agad na hinawakan ng mga lalaki sa nayon ang kanilang mga sandata upang atakihin sila. Ngunit nang patakbuhin nila ang prinsesa na may layuning hulihin siya, ginamit ni Devisena ang kanyang belo upang lituhin sila at inatake gamit ang kanyang espada.
Nang makita ang magandang babae sa aksyon, naakit si Bahubali at hindi niya maalis ang kanyang tingin sa kanya. Sa tapang at mahusay na kakayahan sa labanan, napuksa ng batang babae ang lahat ng kanyang kalaban at nakuha ang puso ng dakilang mandirigma. Pagsapit nila sa gubat upang magsiyasat, nakatagpo ni na Bahubali at Katapa ang 12 ng ibang mananakop. Nagkaisa silang dalawa upang labanan ang mga ito. Habang nakikipaglaban, naaalala ng hinaharap na hari ang kagandahan ni Devicena at sobrang naakit na hindi niya marinig ang mga panawagan ni Katapa para sa tulong. Nahuli ang commander at humiling kay Bahubali na ihagis ang isang sandata sa kanya, ngunit ang isip ni Bahubali ay naliligaw. Ngunit bago pa man mapinsala si Katapa, pinalusok ni Bahubali ang isang puno na bumagsak sa mga bandido, iniiwan ang kaibigan na ligtas. Pagkatapos, pinuksan niya ang isa sa mga lalaking nagplano ng sorpresa at humiling ng tulong sa matanda upang mapanalunan ang puso ni Devicena. Pagkatapos ng labanan, lumapit si Katapa sa prinsesa at sinabi na si Bahubali ay kanyang pamangkin. Ayon sa kanya, tinanggihan ang lalaki ng kanyang pamilya at kailangan niya ng tirahan. Kaya inimbitahan siya ng babae na magtrabaho sa kastilyo at sinabi na tuturuan niya itong maging gwardya dahil mukhang malakas ito sa pangangatawan. Pagdating sa palasyo, nagpatuloy si Devicena sa kanyang pagsasanay upang hasain ang kanyang kakayahan bilang mandirigma. Bagamat siya ang pinakamahusay na mamamana sa buong kaharian, hindi pa niya kayang magpalipad ng 2 palaso ng sabay. Ngunit ayon sa kanyang kapatid na hari, malapit na niya itong magawa. Sa loob ng courtyard, ilang metro ang layo, sinubukan ni Kumara Varma na turuan si Bahubali kung paano gamitin ang espada. Ngunit walang ipinakitang kakayahan si Bahubali, kaya hinawakan ni Varma ang kanyang kamay upang tulungan siya. Habang na-distract sa ganda ng prinsesa, aksidenteng nabasag ni Bahubali ang kahoy na trangko sa gitna. Upang hindi mahinala ang kanyang tunay na pagkatao, ibinigay ni Katapa ang kredito kay Varma. Kinabukasan, bibisita ang prinsesa sa mga bukirin ng kalapit na nayon upang patayin ang mga ligaw na baboy na sumisira sa mga pananim. Para matulungan si Bahubali na hasain ang kanyang kakayahan, iniutos niya kay Varma na isama ang lalaki sa pangangaso. Nag-aagawan si Varma at ang prinsesa kung sino ang makakahuli ng pinakamaraming baboy at makakatama sa kanila ng palaso. Ngunit sa pagkagulat ni Devicena, isa lamang sa kanyang palaso ang tumama sa target, samantalang lahat ng palaso ni Varma ay tama sa mga baboy, salamat kay Bahubali. Maging si Varma ay nagawang hadlangan ang mga palaso ng prinsesa at tuluyang napatay ang lahat ng hayop mag-isa. Dahil dito, nagsimulang magduda ang batang babae dahil siya ay itinuturing na pinakamahusay na mamamana sa buong kaharian. Ngunit hindi maitatanggi ang resulta ng pangangaso. Nagsimulang huminala si Devicena na si Bahubali ang dahilan ng tagumpay ni Varma. Nang makita ang kanyang mga kamay, napansin niya ang mga kalas na tanda ng isang mandirigma na bihasa sa paggamit ng espada. Upang subukan siya, pinilit ng prinsesa na labanan niya ang isang ligaw na toro. Ngunit pinakawalan ni Bahubali ang kanyang sibat at hinayaan ang hayop na tamaan siya. Agad na dumiretso si Devicena upang tulungan siya, at, pagdating nila sa palasyo, nanatili ang batang babae sa kanyang tabi hanggang sa matanggap niya ang lahat ng kinakailangang lunas medikal. Ilang araw ang lumipas, natanggap ni Balaladeva ang balita na ang kanyang kapatid ay nasa kaharian ng Kuntala kasama si Katapa. Nang malaman niyang umiibig si Bahubali sa prinsesa at makita ang larawan ng magandang babae, naghanda ang prinsipe ng plano upang agawin siya. Hindi pa alam ni Shivagami na umiibig si Bahubali kay Devicena, kaya sinabi ni Balaladeva sa kanyang ina na hindi niya mapigil ang isipin ang batang babae. Nakaramdam ng guilt ang reyna ina sa hindi pagbibigay ng trono sa kanyang lehitimong anak kaya ipinangako niyang ipapakasal ang prinsesa ng Kuntala kay Balaladeva. Iniutos niya sa punong ministro na magpadala ng malaking halaga ng alahas bilang regalo at ipahayag ang panukala ng kasal sa prinsesa. Habang binabasa ng mensahero ang mga salita ni Shivagami sa prinsesa, pinakinggan ni Katapa ang buong pag-uusap at ipinagmamalaki ang kanyang reyna dahil naniniwala siyang pinili niya si Devicena bilang magiging asawa ni Bahubali. Ngunit sa lahat ng gulat, tinanggihan ng batang babae ang panukala sa kasal. Nahanap niya itong sobrang mayabang, ang pagpapadala ng napakalaking alahas para bilhin siya bilang manugang. Kaya ibinalik ni Devicena ang buong regalo, na labis na ikinagalit ng reyna ina. Sa pagkabulag ng galit, inutusan ng babae ang punong ministro na ideklara ang digmaan laban sa kaharian ng Kuntala.
Ngunit biglang pinutol siya ng kanyang asawa, na nagsiwalat na si Bahubali ay nasa palasyo ni Devasena sa kasalukuyan. Pagkatapos, iminungkahi ni Bijayalodeva na utusan ni Shivagami ang kanyang anak na hulihin ang prinsesa at dalhin sa Mahishmati bilang bihag. Noong gabing iyon, pumunta si Katapa sa kanyang hinaharap na hari at sinabi na pinili ni Shivagami si Devasena bilang magiging asawa niya, ngunit tinanggihan ng prinsesa ang panukala. Sa balitang ito, natuwa si Bahubali dahil nais niyang mapamahal ang batang babae sa kanya at hindi sa kanyang trono. Biglang nakarinig ang mandirigma ng kaina hinalang ingay at napagtanto na may umaatake na hukbo ng kaaway papalapit sa kastilyo. Agad siyang pumunta sa silid ni Devasena upang protektahan siya. Ngunit sa paniniwalang may ibang layunin si Bahubali sa prinsesa, inatake siya ni Varma. Sa sandaling iyon, sumiklab ang galit ni Bahubali at hinagis ang isang kariton sa direksyon nila. Ngunit napagtanto ni Varma na ang atake ay para sa mga mananakop na palihim na sumugod mula sa likuran. Nang mapagtanto ang pagsalakay, nagmadali si Varma na magbigay ng alarma habang hinaharang ni Bahubali at Katapa ang hukbo ng kaaway. Sa gitna ng labanan, naisalayan ng hari ng Kuntala ang mandirigma at natuklasan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Samantala, nagtatago si Varma sa isang silid kasama ang mga kababaihan ng palasyo. Pumunta si Bahubali roon upang himukin siya. Ipinagkaloob ng hinaharap na hari ang isang daga at sinabi na ito ang pagkakataon ni Varma upang maging tunay na mandirigma. Dahil sa inspirasyon, ginamit ni Varma ang maliit na sandata upang patayin ang kanyang mga kalaban at maprotektahan ang mga kababaihan mula sa panganib. Samantala, sinubukan ni Devasena na talunin ang mga mananakop na nakapasok sa palasyo upang hulihin siya, ngunit hindi niya kayang magpalipad ng palaso ng sapat na bilis upang pigilan silang lumapit. Halos matalo na siya nang dumating si Bahubali at sabay-sabay na pinaputok ang tatlong palaso sa mga sundalo. Matapos niyang talunin ang malaking bahagi ng hukbo, tinuruan niya ang prinsesa kung paano magpalipad ng maraming palaso ng sabay-sabay, at magkasama nilang napuksa ang lahat ng kanilang kalaban. Sumama ang dalawa sa mga mandirigma ng Kuntala, at nang umatake ang kalabang hukbo sa kastilyo. Sinalubong sila ng isang kawan ng mga toro na may nagliliyab na sungay. Nang maghiwa-hiwalay ang mga hayop, nagkaroon ng labanan ang dalawang grupo. Ipinakita ni Bahubali ang kanyang galing bilang mandirigma, kahit hindi para sa kanyang kaharian, pinuksa niya ang pinakamaraming kaaway sa lahat ng sundalo ng Kuntala at ginamit ang mga toro bilang sasakyan upang makarating sa dam. Sa puntong ito, pinangunahan ni Bahubali ang isang maliit na pangkat ng mga lalaki upang ikabit ang mga kawit sa kahoy na istruktura na susugurin ng kawan ng toro. Sa ganitong paraan, napuksan ng agos ang buong sumalakay na hukbo at nailabas sa labas ng mga pader ng kaharian. Habang nasasaksihan ang kanyang kamangha-manghang lakas, dumating ang mga taga-nayon upang handgan siya. Ginamit ni Katapa ang pagkakataong ito upang ipaliwanag sa hari ng Kuntala ang tunay na dahilan ng pagdating ni Bahubali sa kastilyo. Nang malaman ni Devasena na nahulog na sa kanya ang puso ng makapangyarihang mandirigma, natuwa siya. Ngunit bigla, nakatanggap si Bahubali ng mensahe mula sa kanyang ina, na nagsiwalat na iniutos ng reyna na gawing bihag si Devasena. Galit na galit, sinabi ng batang babae na mas gugustuhin niyang mapatay kaysa isuko ang kanyang dangal. Inatake niya si Bahubali gamit ang isang sulo, at nalaman ng lahat na siya pala ang kilalang mandirigmang Bahubali na nagwagi laban sa hukbo ng kinatatakutang Kalakiyez. Ipinahayag niya na siya ang anak ni Shivagami at sinabi kay Devasena na pinili siya ng reyna bilang asawa ni Bahubali, kahit hindi alam ng reyna na umiibig na siya sa prinsesa. Sa sandaling iyon, humiling ang hinaharap na hari na pakasalan siya at anyayahan siyang sumama sa kanyang kaharian. Dahil umiibig din si Devasena kay Bahubali, tinanggap niya ang panukala at ipinangako ni Bahubali na mula noon ay paprotektahan niya ito sa sariling buhay. Kinabukasan, naghanda ang magkasintahan na umalis at sumakay sa bangka patungo sa Mahishmati. Pagkatapos ng ilang araw ng paglalakbay, narating nila ang kanilang destinasyon. Tiniyak ni Katapa kay Devasena na huwag siyang mag-alala dahil isang hindi pagkakaintindihan lamang ang lahat. Pagpasok sa palasyo, humingi ng tawad ang prinsesa sa pag-insulto sa reyna, at tinanggap siya ni Shivagami bilang manugang. Ngunit nang malaman ni Devasena na pinili siya ng reyna ina bilang magiging asawa ni Balaladeva, ipinahayag niya na umiibig siya kay Bahubali at dapat ang prinsesa ang may karapatang pumili kung sino ang kanyang pakakasalan. Nang marinig ito, muling naramdaman ni Shivagami ang pagkahamon sa kanyang awtoridad at iniutos sa mga gwardya na dakpin si Devasena.
Bago pa man mahawakan ng mga sundalo ang kanyang asawa, nagsalita si Bahubali at sinabi na ang sino mang manakit sa prinsesa ay mararamdaman ang kanyang galit. Kaya't sinabi ng reyna ina na pipiliin ni Bahubali sa pagitan ng pagmamana ng trono at pagpapakasal kay Devasena. Hindi nag-atubili, pinili ni Bahubali na igalang ang kanyang asawa at naging commander ng hukbo, habang si Balaladeva naman ay napili bilang susunod na hari. Sa araw ng koronasyon, ginabayan ni Bahubali ang kariton ng kanyang kapatid patungo sa banal na trono. Natupad ni Balaladeva ang kanyang pinapangarap, ngunit nang itinalaga si Bahubali bilang commander ng sandatahang lakas, ipinagdiwang siya ng buong Mahishmati. Nagdulot ito ng matinding selos kay Balaladeva dahil alam niyang hindi siya mamahalin ng mga tao sa kaharian. Hindi nagtagal, ikinasal sina Bahubali at Devasena, at sa loob ng ilang linggo, nabuntis ang prinsesa. Nagsagawa sila ng selebrasyon para sa buhay ng sanggol sa sinapupunan ni Devasena. Dumating si Reyna Ina upang ipagkaloob ang kanyang basbas, ngunit kahit ilang buwan na ang lumipas, dala pa rin niya ang sama ng loob sa kanyang anak at hindi pinapansin si Bahubali. Matapos matanggap ang basbas ng Reyna, nakatanggap si Devasena ng regalo mula kay Varma, na dumating sa Mahishmati upang dalawin ang mag-asawa. Pagkatapos, dumating si Hari Balaladeva at sinabi na bilang regalo kay Devasena, pababayaan niya si Bahubali sa kanyang tungkulin bilang commander upang mas maraming oras ang mag-asawa. Bagamat naiinis sa balita, sumunod agad si Bahubali sa utos ng hari, na labis na ikinainis ni Devasena. Ipinahayag niya na ang kanyang asawa ang dapat mamuno sa trono ng Mahishmati, na lalo pang nagpataas ng galit ni Shivagami. Ilang araw ang lumipas, itinalaga si Setupati bilang bagong commander ng hukbo at ginamit ang kanyang posisyon upang samantalahin ang mga kababaihan sa kastilyo. Ngunit bago niya matandaan ang prinsesa, kinuha ni Devasena ang daga sa kanyang baywang at pinutol ang mga daliri nito. Agad dinala si Devasena sa hukuman upang humarap sa paglilitis at buong tapang niyang ipinagtanggol ang sarili. Ilang minuto pa, nakarating ang balita kay Bahubali at agad niyang pinutol ang paglilitis upang ipagtanggol ang kanyang asawa. Nang makita siyang nakakadena, nagalit siya at tinanong si Devasena kung ano ang nangyari. Matapos marinig ang paliwanag, pinutol niya ang ulo ni Setupati at pinalaya ang prinsesa. Dahil hindi pa natutuloy ang paglilitis, itinuring ng korona bilang pagtataksil ang kanilang ginawa, kaya pinalayas ang mag-asawa sa kastilyo. Bagamat hindi na miyembro ng royalty, sinabi ng dating commander na paglilingkuran at isasakripisyo niya ang kanyang buhay para sa Mahishmati. Paglabas ng palasyo, mainit siyang tinanggap ng kanyang mga tao, na nagagalak na mabuhay kasama siya. Sa mga sumunod na buwan, nagsagawa si Bahubali ng simpleng gawain tulad ng ibang alagad, at nasiyahan si Devasena sa mapagpakumbabang pamumuhay. Dahil sa talino at malinaw na pag-iisip, nakalikha siya ng mga kagamitan upang mapadali ang trabaho ng kanyang mga kasama at mas maging produktibo. Dahil sa inggit, pinanood ni Balaladeva ang pakikisalamuhan ng kanyang kapatid sa mga tao at napagtanto na hanggat buhay si Bahubali, palaging ituturing siyang hari. Upang lutisin ito, nagpadala siya ng isang tao upang patayin si Bahubali, ngunit sinubukan ni Varma na pigilan ito, ngunit nahadlangan ng karamihan. Ilang oras ang lumipas, pumunta ang masamang lalaki sa harap ng hari at isiniwalat na nakatakas si Bahubali sa atake ng walang pinsala. Nang malaman niyang nagbigay si Balaladeva ng utos na patayin ang kanyang sariling kapatid, sinabi ni Bijoladeva na sobra na ang kanyang ginagawa at sinubukang pigilan siya. Ngunit sa halip, inatake siya ng kanyang anak, na nagbantaring patayin siya kung tatayo siya sa kanyang daan. Pag-alis ng tiranong hari, lumabas si Varma na nagtatago at nakinig sa buong usapan, at pumunta upang tulungan ang lalaki. Nahikayat siya ni Bijoladeva na ang tanging paraan upang mailigtas sina Bahubali at ang kanyang asawa ay patayin si Balaladeva. Sinabi ng matanda na tutulungan niya siya sa misyong ito at binuksan ang isang lihim na lagusan upang makapasok sila ni Varma at ng kanyang mga kasama sa silid ng hari sa gabi. Ngunit pagdating doon, napagtanto ng lalaki na nahulog siya sa isang patibong. Pagkatapos mapuksa ang lahat ng kanyang mga kakampi, umatake siya sa mga sundalo at sinubukang tamaan ang hari, ngunit napabagsak siya ni Balaladeva. Dito niya natuklasan na isang bitag pala ito upang akusahan si Bahubali na sinusubukang patayin ang kanyang kapatid para agawin ang trono. Matapos patayin si Varma, inutusan ni Balaladeva ang reyna ina na dumalo sa kanyang silid. Sa testimonya ng kanyang ama, inakusahan si Bahubali na pinadala ang kanyang kakampi upang patayin siya. Nang marinig ito, gulat na gulat si Shivagami at hindi makapaniwala na ang kanyang pinakamahal na anak ay kaya
ng ganitong pagtataksil. Ngunit kahit ganito, hindi niya balak alisin ang parusa at sinabing dapat magmukhang aksidente ang pagpatay kay Bahabali upang hindi mag-alsa ang mga tao. Noong gabing iyon, sinabi kay Katapa na siya ang gagawa ng maruming trabaho. Dahil nanumpa siyang maglingkod sa korona, wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ang utos ng Reyna, kahit na labis itong masakit sa kanya. Ilang oras ang lumipas, ipinaalam kay Bahabali na pinaparusahan si Katapa sa paratang pagtataksil sa korona, kaya nagmadali siyang iligtas siya. Samantala, nanganak ang kanyang asawa ng kanilang unang anak. Pagdating ni Bahabali at nakita ang kanyang matalik na kaibigan na nakatali sa tabi ng apoy, agad niya itong pinakawalan. Sa sandaling iyon, tinamaan siya ng maraming palaso. Sinubukan ni Katapa na kumbansihin siyang tumakas dahil paparating ang grupo ng mga barbaro, ngunit tumanggi siya na iwanan ang kaibigan. Matapos alisin ang kanyang tanikala, naglakad si Bahabali patungo sa labanan. Isa-isa niyang pinuksa ang maraming kalaban, at sumunod si Katapa gamit ang parehong espada upang labanan ang mga kaaway. Tinamaan siya ni Bahabali sa likod bago mamatay, ngunit nanatiling matapang ang mandirigma. Pagdating ni Balaladeve sa eksena, habang pinapalo ang walang buhay na katawan ng kanyang kapatid, ipinagdiwang niya ang kanyang tagumpay. Ngunit sinabi ng hari na lahat pala ay isang bitag upang i-frame siya, at napagtanto ni Katapa ang matinding pagkakamali na nagawa niya. Pagbalik sa palasyo, sinabi ng tapat na tagapaglingkod ni Shivagami na sinunod niya ang utos ng Reyna at isiniwalat na nadaya ang Reyna ina. Biglang pumasok si Devicena sa palasyo, hawak ang kanyang bagong panganak na anak, at ipinaliwanag ni Katapa ang nangyari. Pagkatapos, dumating ang hari at ang kanyang ama, kaya inutusan ni Vijaladeva na patayin din ang bata at ang kanyang ina. Ngunit nang malaman na ang katotohanan, lumapit si Shivagami kay Devicena at humingi ng tawad sa lahat ng pinsalang naidulot niya. Nagluksa ang babae sa maling paghatol sa kanyang minamahal na anak at sa harap ng lahat ng tao sa Mahishmati, idineklara niya ang anak ni Amarendra Bahabali bilang hari, na pinangalanan niyang Mahendra Bahabali. Pagkatapos, hinatulan niya si Balaladeva ng pagpatay. Bago pa man maging pampubliko ang utos, inutusan ni Vijaladeva ang mga gwardya na patayin ang Reyna at ang sanggol. Ngunit tinulungan ni Katapa ang babae na makatakas. Nanatili si Devicena dahil sa kanyang pisikal na kalagayan, at bilang huling kahilingan, hiniling niya kay Shivagami na iligtas ang buhay ni Mahendra at sinabi na hihintayin niya ang pagbabalik ng kanyang anak upang iligtas siya. Nang siya ay tatakbo na sa ilog, tinamaan siya ng kanyang anak sa likod gamit ang palaso, at nahulog si Shivagami sa tubig kasama ang bata. Matapos gumawa ng napakaraming kasamaan, hindi pa rin nasiyahan si Balaladeva at dahil sa galit kay Devicena, iniutos niya sa kanyang mga sundalo na sirain ang kaharian ng Kuntala. Akala ng lahat na napatay na si Mahendra Bahabali, ngunit nagawang iligtas siya ng kanyang lola bago siya malunod. Lumipas ang 25 taon. Ngayon, handa na ng tagapagmana na kunin ang kanyang karapatan sa trono. Matapos makalakam ng ilang kaalyado, nagmarcha si Bahabali at ang kanyang hukbo patungo sa Mahishmati. Handa na si Balaladeva para sa labanan, at gamit ang spyglass, nakita niya si Devicena na dumarating, hawak ang ulo ng kanyang nakababatang kapatid na si Badrudo, at kaagad sa likuran niya si Bahabali. Dito na napagtanto ng hari na humaharap siya sa isang malaking banta at halatang nabigla. Hawak ang ulo ni Badrudo. Ipinangako niyang gagantay sa pagkamatay ng kanyang kapatid at iniutos sa kanyang mga sundalo na umatake sa hukbo ng kaaway. Sa puntong ito, pinaganya ni Bahabali ang isang bitag upang talunin ang kanyang mga kalaban, at pinangunahan ni Katapa ang mga mandirigma patungo sa larangan ng labanan. Sa digmaan, dumating si Balaladeva sa kanyang kariton at pagkatapos patayin ang kapatid ni Devicena, muli niyang nahuli ang prinsesa. Dinala niya ang prinsesa pabalik sa palasyo. Nang malaman niyang nahuli na ang kanyang ina, agad siyang dumiretso upang iligtas ito, ngunit bago pa man siya makalapit, ibinaba ang drawbridge. Sa parehong sandali, daan-daang palaso ang inihagis sa kanya, ngunit dumating si Katapa at ang kanyang mga kasama upang protektahan siya. Dahil walang ibang paraan papasok sa palasyo, naisip ni Bahabali na gamitin ang mga punong palmera upang maipasok ang mga mandirigma sa loob ng hindi nasasaktan. Hinati nila ang kanilang sarili sa maliliit na grupo at ginamit ang kanilang mga kalasag upang bumuo ng bilog na proteksyon habang bumabagsak. Pagkatapos ng pagsalakay, ginamit ni Bahabali ang isang metal na martilyo upang sirain ang mga tanikala na humahawak sa drawbridge. Sa ganitong paraan, nagawang pasukin ng kanyang mga kakampi ang kastilyo, at muli niyang nailigtas ang kanyang ina.
Pagkatapos, sinindihan ni Evandika ang sulo upang makalakad si Devicena patungo sa templo ni Rudra at may sakatuparan ang ritual para sa kasaganaan ng kaharian ng kanyang anak. Samantala, hinarap ni Bahabali si Balaladeva sa isang huling labanan. Matapos mahulog mula sa kanyang kariton, inatake ng kasalukuyang hari ng Mahishmati ang kanyang pamangkin at winasak ang kanyang espada. Sa gitna ng labanan, ibinagsak niya ang isang katapult sa kanya, ngunit nakaiwas si Bahabali at nakapalo ng malakas na suntok sa kanyang kalaban. Sa sandaling iyon, ikanadina ni Balaladeva ang kanyang leeg, ngunit winasak ng tagapagmana ng trono ang estatwa at nakalaya. Ginamit niya ang isang puno upang atakihin ang kanyang tiyuhin at pigilan si Devicena sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad. Inutusan ni Vijaladeva ang mga gwardya na sindihan ang tulay, ngunit nasira ang estatwa ng hari sa kanilang duelo at ang ulo nito ang pinalitan ng tulay, kaya nagawa ni Devicena na magpatuloy sa kanyang paglalakad. Ginamit ni Balaladeva ang pagkakataon upang ipaghiganti ang lahat ng galit niya kay Bahabali at ipinahayag na sa pagkakataong ito, siya mismo ang magtatanggal ng buhay ng pamangkin. Ngunit matapos makalaya, ginamit ng lehitimong tagapagmana ang mga tanikala na ginamit sa pagkakakadena ng kanyang ina at pinukpok si Balaladeva hanggang sa mawalan ito ng lakas. Pagkatapos, itinapon niya ito sa hukay ng apoy at tinamaan ang kanyang paa gamit ang espada, kaya hindi na makabangon si Balaladeva. Lumapit si Devicena at ginamit ang sulo sa kanyang ulo upang sindihan ang kalaban. Ngayon, matapos ang paghahari ng malupit na pinuno, tuluyan nang naabot ni Bahabali ang kanyang lugar sa trono at naging hari ng Mahishmati. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.